In a little things, you can say, thank you, Lord, for everything you have. Dahil nakita natin yung mga nangyayari sa paligid ngayon, outpouring talaga ng ulan. Pero nandito kayo, isang bagay na sabihin nyo sa Diyos na salamat, Lord, nandito kami. Pero pagdating pagtawag sa inyo, nakayuko na agad. It means, mayroon ba tayo ikakahiya sa harapan ng Diyos? Church? Ha? Meron ba? So, purihin ng Diyos sa ating mga buhay just because nandito tayo ngayon. Wala lang tayo nung Friday night kasi alam nyo naman yung magtuturo sa inyo, lakas daw hangin doon at saka buhos ng ulan, binangonan, at saka na-anticipate din natin yung situation ng bawat isa na baka maabutan ng ulan papunta rito, naglalakad lang. Yesterday, nakahanda na rin sana kami ni Sir na pupunta dito, but then, biglang buhos muli ang ulan. Sabi ko, baka may pagpunta namin, wala rin tao. So, sayang din yung aming, nandiyan naman kako si Sister Gina na mag-welcome naman kung sino po mag-pray. Kasi malapit lang. So, ayos lang ba ang bawat isa? Are you all okay? Kasi hindi rin kami natutulog kapanalangin para dito. Tatanong ako, kamusta dyan? May baha ba dyan? May mga kapatiran ba tayong binaha? So, nag-monitor din si Pastora. Kaya hindi, kala nyo malayo, pero hindi naman malayo kung kailangan abutin. Amen po ba? So, marami tayo papasalamat. Ngayong umaga pa lang Sabi ko nga kay Sister Gina, tingnan mo nga kung may bigas tayo sa sa church. Wala na, Pastora. Sige, bumili ka. Kasi baka may mga kapatid tayong wala. Ngayon, 2 sakong dala-dala ni Sister Virgie. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakita niyo po, bakit ayaw kayo ng Diyos gutuman? Papagutom. Nakuha niyo po ba? Bukod tang itong church na Diyo na paspas eating, walang fasting Amen po ba? Iyon by the grace of God. Yun po tayo Mahal na mahal kayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi nyo lang naisip talaga na the Almighty God in this place continue to bless His people. Ano po yung tema natin nung last year? Ano yun? Ayan, napakalaki. Faith, hope, and love. Sa Tagalog, ano yun? Anong pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. So, lagi nakakabit yung pag-ibig. So, last Sunday, yung mensahe po, kung naintindihan natin, paalala ng Diyos na God is love, right? Sino po yung nanood ulit sa ni-play ulit, pinakinggan ulit, senior pa? Yun lang naman magawa mo, tamad ka pa mag-share. Hello? Share. Why? Marami po na-encourage. Marami po na abot. Hindi ka man makapamahay-bahay, hindi ka man makapag-share dun sa kapitbahay, sa loob ng bahay nyo. Through sharing the word, mayroon po na-reach out at nakapanumbalik sila sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga last 13 years anniversary, yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. So ngayon pong taon, ano po ang tema ng ating anibersaryo? Ano po mga kapatid? Ha? May alam ba kayo? Ano po ang tema? Hosea? Hindi Oseo Hosea. Baka Oseo lang naalala nyo. Hosea 10:12. So for yourselves righteousness. Ito po yung ating tema sa this coming July 26. Reap steadfast love. Break up your fallow ground. Ibig sabihin kung sa ibubungkalin.
For it is the time to seek the Lord, that He may come and rain righteousness upon you. Sa totoo lang mga kapatid, maganda pong mensahe na ito. Kaya lang, kung hindi natin naunawaan ito, baliwala lahat. Amen? So, ang July 26 is our anniversary sa church na ito. Hindi lamang 26. Nang nakapasok na tayo ng July, alam niyo po ba yon? Pumasok na tayo sa 14 years of God's faithfulness. Do you hear that, church? Nang pumasok tayo ng July, schedule lang natin na inunat lang natin yung linggo para lahat po makapag-prepare. Pero we are already victorious and more than conqueror. Why? July 25, kailan lang yan? Ngayon, 26 na. At 14 years na po ang church. Amen po ba? Sabi ko nga, God's faithfulness. 14 years. Amen? You are serving the God of breakthrough. Do you hear that? Naglilingkod tayo sa Diyos na punong-puno tayo ng tagumpay. Ang tanong ko ngayon na nagumpay ka na ba, church? Brothers and sisters? If we look back the past, hindi lamang past year, grabe nang ginawa ng Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Sa buhay ng bawat isa. Hindi lang last year. Since the beginning, when you come here in the church, you experience God's faithfulness through our brothers and sisters. Nang pumasok ka na dito sa church, ito paalala lang, doon mo nakita na yung mga kapatiran natin may pagpahalaga. Mayroon ba wala? Nagtatangi ba tayo ng tao dito? Hindi po. Lagay nyo lagi sa puso't isipan nyo yan. Because of the Word of God, naturuan ng bawat isa magmahal. God, faithfulness. For example, balikan natin ang Acebo family. Kung wala sila puso, nagmamahal sa kapwa, wala silang pakialam magbigay ng ganong every Sunday na kinakain ng bawat isa din. Yun palang God's faithfulness. Kasi si Lord pa rin ang nangungusap sa kanila, nagpapaabot sa kanila, paalala sa kanila na ang kanilang pinagkakaloob binibigay for the glory of God. That is the only example. One example. Kaya kasi kung wala yung puso na mapagbigay, wala yan sila pakialam. Do you hear me, church? Hoping all of us here, kagaya ng sinabi ni Sir kanina, few na nakaunawa, nakapagpahalaga kung ano natutunan namin sa Panginoon. Kaya sabi ko, 14 years of God's faithfulness. The God of breakthrough is in this place, is in this church. Maranasan mo lamang yan, kapatid, kung yung puso mo natuli na. Circumcision of the heart. Yung wala ka na bang ibang pinahalagahan pa maliban ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Once you discover ng sekreto, paano ka nabubuhay may kapayapaan? Paano ka nabubuhay na may kagalakan? Alam natin, sa Aklat ng Gawa, 3:19, kung mayroon kang repented heart, ito na rin maging topic natin sa ating tema, next 26, na you will experience time of refreshing. Oras ng kaginhawaan. So how many times we celebrate anniversary? How many times already? Nasa kaginhawaan na ba tayo, church? Nasa
kaayusan na ba tayo sa pagtitiwala natin o pananalig natin, higit sa lahat yung pananampalataya natin sa Diyos, na naranasan natin yung kanyang kabutihan, His faithfulness. God of faithfulness. Sabihin natin, God of faithfulness. He is faithful God. Lagi natin ilagay sa puso't isip natin, totoo ang Diyos sa mga totoong tao. Wala na tayo dapat i-question. O mayroon kang doubts o distrust, disbelief. Lagi natin ilagay sa puso natin, you are faithful and true, my Lord, my God. Kaya po yung kakalungkot pag may marinig ka na yung reklamador sa harapan ng Diyos. Hello? Wala tayo irereklamo sa Diyos. Dahil totoo siya, tapat siya, at manatili pa rin siya nagmamahal sa bawat isa na marunong magpakumbaba sa harapan niya. Do you hear that, church? Tingnan mo, kunti lang tayo. But praise be to God. Dahil narito tayo na hindi natin alintana, baka umulan, baka bumagyo. But thank you, Lord, dahil may nanatili pa. Sabi nga ng Mark 13:13, di ba ba? Kung basahin natin yan, kung sino po nanatili hanggang wakas, siya po ay maliligtas. Hindi natin inaalintana na, ay may bagyo, ay may lindol, ay may pumutok na ang kanlaon, pumutok na naman kaninang madaling araw ang bulkan ng Mayon. Wow! Hindi ba tayo natatakot or nangangamba? Those signs of the end times, but we people of God still continue to trust and believe God is in control. Amen po ba? Ano man nangyayari sa ating Senado, Kongreso, wala naman tayong magagawa But trusting and believing God is in control because He is faithful and true God. Sa kanyang mga totoong anak, ayun, wala tayo dapat alalahanin. Lagay natin sa puso't isipan natin lagi, God is in control. Kaya nga, malulungkot nga si Pastora, pag may marinig ako na, parang wala kayong naunawaan. For example, a while ago, nagtatawag na magpasalamat lang sa Panginoon. Yuko lahat kasi ayaw. Para naman kasanggol pa rin hanggang ngayon. Sinilalasin ko kayo Nakanya po ba? Parang gusto ko nang paluin mga puwit nyo Kasi hanggang ngayon wala kayong natutunan sa anong ginawa ng kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Nakita niyo po, church? Hallelujah. Hallelujah. 14 years we are guided by the Lord our God in this place. Amen? Every storms, trials of life, shaking in the body, but still we are victorious, triumphant, more than conqueror. Bakit ko sinabi yan? Nakita ko yung asenso ng church Pag umaasenso ang church, the building itself, the provision, the supply, ibig sabihin lumalago tayo bawat isa. Kasi nag-outpouring yung blessing ng Lord, either you like it or not. Pag lumalago ang isang church na hindi mo kita ng kakawalan, kahirapan, it means lumalago spiritual growth natin. Kasi hindi magbubuhos ang Diyos ng biyaya pagpapala sa isang lugar kung nakita niya lahat na walang pag-ibig. But nandyan the unity of the body of Christ. Pagkakaisa ng pananalig, panampalataya, na ang Diyos na buhay sa lugar na ito ay totoo. Do you believe it, church? Kaya hindi tayo mawala ng pag-asa. Naturo na last year. Faith. Pag-asa. At manatili may pag-ibig sa ating puso mula sa ating pusong malinis. Saan nagkakukuha ni Pastora yung mga sinasabi niya? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung experience natin sa Panginoon, paano siya gumagawa, nagbibigay guidelines, guidance, instruction,
Pag nasa buhay mo na yan, wala ka na dapat alalahanin. Amen po ba? Gusto lang ng Lord, we need to step forward. Step forward! Doing the work of the Lord. Nag-forward na ba tayo? Nag-move forward na ba tayo? May nagagawa na pa tayo para tayo magawa ng Diyos. Walang Kristiyanong lalago kung paurong. Dapat tayo humahakbang. Nagpapatulong sa Diyos na makagawa tayo ng panlangit na bagay. Tama ba, mali? Move forward. Step. Hakbang. Makbang ka na. Hindi dapa ka lang ng dapa lagi. Amen po ba? You are blessed. Bakit ko sinabi you are blessed? Buhay ang Diyos sa ating mga buhay. We know God. We hear the word, the true word of God, the true gospel that can change and transform your life. Kaya sabi, now na, you need to hear and you need to obey and follow. Why? Kaya ngayong tema natin sa Isaiah, bungkalin na yan, mga tulog na lupa na yan. Tanggalan na yan ng dawag, tinik, uod, karumihan, para marinig ka ng Diyos. Kaya kung hindi pa yan araro, araro pala. Thank you, Lord. Yung ating puso, kailangan araruin yan kung sa lupa pa yan. Para yan makatanggal lahat ng mga karumihan para makagawa ang Diyos sa buhay natin. Sometimes we put aside our spiritual being. Hindi pwede. Kailangan lagi nangunguna sa buhay natin yan dahil yung source of everything. And remember, the Word of God Himself is God. Pero kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, wala ka maabot at mararating. Pag sinabi mo, narinig mo, pagpalain ka ng Diyos, at ang sumagot ka pa na, ba't ako hindi pa rin napagpala? Anong buhay mayroon ka? Matagal ka na pinagpala, pero hindi mo pinahalagahan kung paano ka napagpala na buhay ka hanggang ngayon sa panahong ito na may lakas sigla at may tagumpay. Tama po ba? May ligligan mo sa church, shakening. Kasama po sa proseso yan, sa paglago. What I'm saying, we are in a true church. Hindi na tayo sa kulto. Dami ko rin napasukang church. Maraming kulto talaga. Pag alam mo kulto, huwag mo na balik-balikan dahil mapahamak ang kaluluwa mo dyan. Kasama ka sa kandidato sa impyerno. Naintindihan niyo ba, church? Pag alam mo na mali, huwag ka na pumasok dyan. Dito sa church na ito, totoo. Buhay ang makapangyarihan Diyos sa lugar na ito. Kami pong buhay na patuto kung paano kami nagawa ng Diyos. Marami din akong churches na pasukan. Iba-ibang ministry. Kaya nakakalungkot. It's a matter of choice. Anong choice mo? Sige, doon ka. Wala na magagawa. Lord, it is in your hand. Tama po ba? But I'm saying, what I'm telling you, you are in the true church. Dito may pagpahalaga. Dito po may nagmamahal sa inyo. Dito po, ang concern namin, lahat po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi mo, hindi ka ina-encourage. Ang tagal ka na ina-encourage, matigas lang ulo mo. Hello? Sabi mo, ayaw mo makarinig ng anumang bagay. Gusto mo, bababa pa si Jesus, sabihan ka na, huwag kang maging matigas. Naintindihan ba natin, church? Hello? Ano pong mensahe ngayon sa'yo? Step forward, move forward. Huwag kang umurong, huwag ka pa urong. Pag urong ka ng urong, baka lumiit ka na, para kang titirisin ka na lang. Natanggap mo na yung biyaya ng Diyos na bukas na langit. Binigay na sa Diyos ang karunungan sa iyo. Pinaunawa na sa iyo ang kanyang salita ng kabutihan ng Diyos. God's faithfulness. Mayroon ka ng breakthrough. Natagumpayan mo na yon. Kawawa naman ang mga anak ko. Hindi pwede. Tuloy-tuloy ka lang dahil yung kawawa mo mga anak,
o partner in life, kung nagpatuloy ka sa Diyos, bigyan ka rin ng Diyos ng pahalaga. Pero ang silang binigyan mo palaga higit sa Diyos, kawawa ka dyan. How to win soul for God's kingdom. God first, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added. Kung di ako sumunod sa Diyos, ano kaya ang buhay namin ngayon? Sabi nga nila, senior na kayo? Puti na nga buhok eh. Naintindihan niyo po? Pero ang damdamin, bata sa harapan ng Diyos. Kaya hindi tayo nagtatangi ng tao. Sabi nga 14 years, the living testimony how God transformed this place, transforms lives, everyone's life. Dati hindi naman kaganyan kabait eh. Tama po ba? Ba't ngayon ang bait mo na? Pakitanong totoo ha, yung harapin mo kung sino harapin mo, mabait ka na ba? Sige nga, pakisabi sa kaharap mo yan kung mabait na siya. Ha? Bakit? Parang nahiya pa rin kayo magsabi. Yun lang ang sasabihin mo sa katabi mo. Ha? Ha? Yun pa lang Sabi mo, mabait ka na ba? Ano, bait-baitan? Ay, kawawa ka naman. Bait-baitan ka, hindi ka talaga kung ako yung gwardiya doon sa kaharian ng Diyos, hindi ka, bait-baitan ka lang, hulog talaga kita. Naintindihan niyo po ba? Yun po ang Lord. God gave us chances. Chance to come back to Him as His help. Kaya nga sabi ko last Sunday, God is love. Kasi lahat ng paraan ginagawa na ng Diyos sa ating mga buhay para makapanumbalik lang tayo sa Panginoon. Tama po ba? Tayo lang po yung umayaw Alam niyo mga kapatid, hindi lang tayo magdiriwang ng bilang sa nitong buwan na ito ng anibersaryo. Hindi lang namang bilang. Hindi natin binibilang ang araw-araw, oras, panahon. Dahil po ang dala-dala natin yung kung sino nagbigay ng araw, oras, panahon na narating na natin sa kapanahonang ito. Hoping and praying church na we need to move forward. Step forward. Amen? Salamat sa saan mga taga Block 15 dito? Block 15. Taas kamay. Kailan lang kayo nandito? Kailan lang? Di po ba? Kailan lang kayo nakaring dito? Bakit kung tanungin kayo, anong kaibahan noon ngayon? Tumubo na ba? Tumubo ka na ba? O lumago ka na ba? Tumubo na sungay mo? Ano? Of course, wala na sungay ang mga pumapasok dito dahil pinuputol natin yan. Amen po ba? Dati, Block 18 lang. Block 17. Block 5, una-una. May Block 30 pa yata, Block 28. Ngayon po, may Block 0. Pumasok na si Sister Ging. So, I pray na marami pa na Block ang makapasok sa lugar na ito. Amen? Kaya hindi pwede tayo minto, church. Mahal tayo ng Lord. We celebrate the one who has brought us every step to move forward. Amen? Kaya marami tayong mga pagsubok o sitwasyon na nararating dahil nais ng Diyos makilala natin pa siya ng lubos. Sige, mag-topic na tayo. Kaya hindi pwede po baliwalain church, di ba? Hindi pwede baliwalain ang naririnig natin dito. Kaya nga, patuloy pa rin tayo na abot ng Diyos sa kanyang papahayagan. Sige po, buksan natin Mateo 5:13-16. Tunay nga po, Diyos, napakabuti mo na nakadakila mo sa umagang ito, Panginoon. Narito ang aming mga kapatiran. Sa mas bukas na langit, sa dalo mo na kami, yung bayan, patuloy mo yung iningatan, sinasamahan, pinapangunahan, O Diyos.
Kaya patuloy ko pa rin tinataas sa iyo ang bawat pamilya, na pinagkatiwala mo sa lugar na ito, Panginoon, upang madala sila sa pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng lubos, O Diyos. Tulungan mo kami tulungan mo kami, Lord, ang bawat isa ng mga anak mo na makasunod sa kalooban mo. Again and again, Lord, we are overcomer. We are victorious. We are more than conqueror because your heart, Lord, to save your people, O God, to bring to them the promise that they will continue, Lord God, na makalakad, makakbang, makatawid sa nais mong buhay, O Diyos. At salamat sa pilihan ito, Panginoon, na mga anak mo manatili hanggang sa wakas. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Sabi po ng Mateo 5:13, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ano kayo? Tagasunod ba kayo? Hindi. Ha? Are you already a follower or disciple of Christ? Sabi nga, basahin natin. Kayong mga tagasunod ko ang nagsilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na iyong pakinabang, kaya itinatapon na lang ang tinatapak-tapakan ng mga tao. Itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Ano ba ang lasa ng asin? Ha? Maalat, no? Ito ba'y preservative? Bakit po ang karne or isda, yung pagkain natin, pag ito na asinan, napreserve ba o hindi? Ha? Tumatagal ba ang buhay nito? Hindi. Yun po yun. It's also compared na we are the salt and the light of this world. May alat ka pa ba? Ha? May alat pa ba, mga kapatid? O talagang napanis ka na? Ha? Parang isda lang yan, kakarne. Pag hindi mo inasinan yan, maghapon yan, anong mangyari? Ha? Mabilasa daw. Ano pa? Mabubulok. Ano pa? Mapakinabangan pa ba? Hindi. Oo. Wala na daw pakinabang. So, i-compare natin sa ating buhay spiritual. Wala ka ng silbi, wala ka ng ano, kasi wala ka ng alat eh. Wala ka ng liwanag. Anong kaibahan mo sa sanlibutang buhay? Anong kaibahan mo sa mga taong hindi pa nakarinig ng ebanghelyo? Wala pang Diyos na kinikilala na nagbigay buhay. Anong kaibahan mo sa mga mundong buhay? Kung ikaw na natili ka lang na malamig, lupaypay, walang ignition na nag-aalat ka po pagpatungkol sa panlangit na bagay. So, ano kaibahan din sa mga taong ito? Ikaw, nabigyan ka na ng karunungan, kaunawaan, nabudburan ka na ng asin, kumalat ka na nga ng gusto eh. Hello? Ibalik natin yung unang first love natin. Na una natin na-meet ang Panginoon at napakinggan ang kanyang ebanghelyo. Ibalik natin ang ignition na yan na pagdating sa Diyos, walang makakapigil sa iyo na siya po ang pangunahin sa iyong buhay. Kaya yan nga sinasabing, ngunit kung mag-ibang lasa ng asin, tama po ba? Kung ang asin maging matamis na, edi lalanggamin na yun. Nakuha niyo po ba? Diabetes, kaya nga, huwag tayo, Kuya, magdodonate si Kuya daw ng condensed milk sa July 26 kung wala kayong bigay eh. Nakuha niyo po? Nag-announce na yata si Sister Gina na pwede na kayo magbigay ng inyong ambag. Ambag para body of Christ eh. Wala may nagre-response. Di mag-condense tayo lahat. Ay, kayo na lang. Nakuha niyo po ba? Mas tipid yun. Kung ayaw niyang condense, mas class ba yung panotsa sa condense? Ha? Mas class ba yun? Pero hindi naman pahintulot ng Diyos yan. Dahil at ngayon pa lamang, alam ko, willing and able tayo magkakaisa. Kaya nga, sabi ito, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito, wala na itong pakinabang, kaya tinapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kaya hindi natin hayaan na hindi tayo po maging asin at ilaw dito sa sanlibutan ito. Amen po ba?
Kaya sa verse 14, Luis, sige po. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. This word is for the body of Christ. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na tinataya sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. So pag ikaw naapuyan, ikaw nag-aalab, nag-aapoy, ikaw po nagmamahal sa Diyos, hindi ka pwede mapigilan. No one can hinder sa buhay mo na nakikita ka lagi na masaya, may galak, may sigla, hindi nahuhuli. Dahil po, nandiyan na po ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba, church? Kasi nandiyan ka na, nagliliwanag ka talaga, either you like it or not. Hindi pwede na ilagay ka sa ilalim na itago ka dahil magliliwanag ka talaga kung nandiyan ang kaningningan ng Diyos sa buhay mo because you are obedience to God's word. In verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw, yun sinasabi ko, at pagkatapos ay tatakpan ng takalan o itatago, ilagay sa ilalim. Iilaw pa rin yan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Inihamping tayo sa asin at ilaw. Ganon ang mga disipulo, ganon mga alagad, ganon po ang mga lingkod ng Diyos, ganon po mga gawa sa Diyos. The body of Christ. So sa 16, ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao. Upang makita nila ang mabuting gawa ninyo. Yun po number 1. At pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. To glorify God. May narinig pa nga ako dito sa church May inimbita. Ito bato-bato sa langit. Tatamaan, huwag magalit. Pag hanggang nakita ko pa siya sa church nyo at hindi ko pa nakita nagbago yan, hindi ako papasok sa church nyo. Ano yun? Hello? Biro nyo, mga kapatid. May inimbita. Sama ka sa amin sa church. Bakit yan nagsisimba yan? Hanggang ngayon, hindi pa rin nabago yan. Mapasok lang ko sa church nyo kung nakita namin nagbago yan. Wow, ikaw ba yon? Ha? Tinitingnan nila yung tao. Pumapasok yan dyan, ba't hindi nabago? Di po ba? Kasi gusto nila may liwanag. Gusto nila, nakikita nila, nagliliwanag tayo sa ating mga gawa. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na sa langit. Kaya na narinig ko nalungkot ako Di po ba katinagan tayo? Amen po ba? Ikaw ba yan? Magbago ka na. 2014, 14 years na tayo. Hello? Search your heart. We are here not to destroy anyone's personality. We are here to lift them up. Kung may mga katanungan kayo nga, ba't wala sige, may naayos din sa Lord sa buhay nila. May ginagawa ang Diyos sa buhay nila. Sila na mismo yung nakikipag-ugnayan, nakipag-usap, na may mga bagay sila na dapat nila i-lay down sa harapan ng Diyos, na humingi pa sila ng tulong sa klulo sa Diyos at nagpakukumbaba. 14 years, ngayon lang nila nakita ang kamalian, nakita ang mga maling galaw at gawa, at humingi ng tawad sa harapan ng Diyos. Nakita niyo po anong ginagawa ng Lord sa bawat buhay, sa bawat isa na rito? Kaya hindi ako nabahala, hindi ako nag-alala, dahil pupunuin ng Diyos ng totoong mananampalataya ang lugar na ito. Hanggang nagawa sila, mabago sila at wala ng kandidato sa impyerno. Ayun po yung church. I pray. Yung mga matagal na lihim, matagal tinago, matagal na daladalang bigat, nare-release, nasabi na ang katotohanan. Because gusto nila makalahayanan ng Diyos. Nakita niyo po. Before, hindi nyo nakita yun, hindi naramdaman yun, okay lang. The same in the world. Worldliness. Makamundong buhay, makamundong gawa. But little by little, in this year, 2026,
nakita natin ang tunay na kulay ng totoong mananampalataya. Amen po ba? Nakikita natin ng desire ng gustong sumunod na, makalaya, makapaglingkod, na malayang malaya sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Thank you so much. Malayo na rin narating natin sa church na ito. Compared to those churches na still, nandun pa rin sa turo ng hintuturo. Doon pa rin sa tradisyon na sinabi ni pastor. Si pastor lang nakikita, hindi si Jesus sa buhay nila. Kaya, I am blessed so much sa ginagawa ng Diyos sa lugar na ito. Hoping and praying na patuloy lang tayo, church. Sige, buksan natin ang Joshua. Mandali ha. Chapter 3. Balik na sa umpisa. Yun ang ating ngayong talakayin. 2014. 14 years celebration ng church. Hindi lamang sa 26. Nang pumasok na tayo sa July 2026, 14 years. Sabi po dito? Basahin natin patingnan natin yung kapayagan. Maaga pa'y bumangon na si Josue at ang lahat ng mga Israelita. Umalis sila sa Shittim at pumunta sa ilog ng Jordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Sige po, tuloy. Tuloy nating basahin yan. Makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pagkalipas ng 3 araw, nag-ikot sa kampo ang mga pinuno. Sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dinadala ng mga pare na may Levita, ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, pakinggan niyo may instruction dito ha. At sinabi sa mga tao, kapag nakita niyo ang dinadala ng mga pare ng mga Levita at kahon ng kasunduan ng Panginoon, ng inyong Diyos, yung Ark of the Covenant, sumunod kayo sa kanila. So ano daw instruction? Sumunod kayo sa kanila. So go on. Para malaman niyo kung saan kayo dadaan. Take note, mayroon instruction kung saan dadaan. Anong way? Dahil hindi pa kayo nakakadaan doon. Pero huwag kayong lalapit sa kahon ng kasunduan. Magkaroon kayo ng agwat na 1 kilometro. So the instruction itself coming from the Lord. Naintindihan niyo po? Tuloy natin basahin. Sige. Pagkatapos sinabi ni Josue sa mga tao, linisin niyo ang inyong mga sarili. Hello. Ang dala-dala ng mga paring ito ay the Ark of the Covenant, kasunduan. Pagkatapos sinabi ni Jose sa mga tao, linisin niyo ang inyong mga sarili dahil bukas, ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamanghang-manghang bagay. Ito palang church, kung kunin natin yung spiritual being, the purity of life, the purity of the heart, linisin niyo yung sarili para dahil bukas ipapakita ng Panginoon ang mga kamanghang-manghang bagay. Kaya bago mo maranasan yung biyaya na sinasabi, God's faithfulness, dapat po yung kakalinisan ng ating puso at kaisipan na tayo ay pinagharian na ng Diyos, yun po makita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga yung breakthrough, yung bagay na mahirap ipaliwanag, kamanghang-manghang gawa ng Diyos. So again, Kristo, sinabi rin ni Josue sa mga pari, dalhin nyo na ang kahon ng kasunduan, mauna kayo sa mga tao. So, ang instruction, go ahead. Step forward, move forward. Sinunod nila ang sinabi ni Josue. Sumunod sila o hindi? Pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ng instruction, pag sinabi ng namumuno, gawin nyo dahil may pinapagawa ang Diyos.
Dahil para makita niyo ang kapangyarihan ng pangako ng Diyos sa inyong mga buhay, the breakthrough. Kahit nandoon ka na minsan sa bangin, pero sabi nyo, dumiritso ka lang, para makita mo ang kapangyarihan at kamay ng Diyos sa iyong buhay. Ano ba yung mga edge na yon? O ano ba yung nangyayari na parang gusto mo nang bumigay? Yung kahinaan natin, yung kawalan natin, yung kahirapan natin, problema, sitwasyon, the hindrances, na hindi tayo nakapagpatuloy, magsumunod at maglingkod sa Diyos. Pero sinabi ni Jose sa mga pare, dalhin nyo na ang kahon ng kasunduan at mauna kayo sa mga tao. Sinunod nilang sinabi ni Jose, go on. At sinabi ng Panginoon kay Jose, sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita para malaman nilang sumasaiyo, ako gaya ng mapagsama ko kay Moses. Sino itong nagsasalitang ito? Ha? Ang Panginoon, right? So the instruction is given. Nag-follow ba sila o hindi? Una sinabi, linisin mo muna yung sarili. Dito kayo, makinig kayo muna dito. Mamaya na kayo magkwentuhan dyan. Linisin mo yung sarili para makita mong kamanghang-manghang gawa ng Panginoon sa iyong buhay. So there is a purity of life, kaya nga yung walk with God in His righteousness. So that you will experience the goodness of God, His faithfulness, the breakthrough, the promise. Amen po ba? Kaya nga sinabi, gaya na pagsama ko kay Moises. Tuloy? Ang ganda ng kwento nito Sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan, yung Ark of the Covenant. Ito very important, the presence of God. Hello? The presence of God sa kanilang kapanahunan. Yung dala-dala nila, the Ark of the Covenant. Yan, sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan, sa pagtapak nila sa ilog ng Jordan, ay huminto muna sila. Marami tayong Jordan Hindi sapatos ha? Marami tayong mga bagay na pinahalagaan sa ating sarili. Kaya hindi tayo maka-move forward. Step forward. Ayan huminto muna sila. Sabi dito, sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan na pagtapak nila sa ilog, ang ilog ba may tubig? Wala. Mayroon. Nang Jordan ay huminto muna sila. Sige, tuloy basa. Unawain natin ng mabuti. Kaya tinawag ni Jose ang mga tao, halik kayo! Brothers and sisters, come. Halik kayo, sabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. So may instruction again. In verse 10, ngayon, now, malalaman nyo na sumasa inyo ang buhay na Diyos dahil siguradong itataboy niya ang papalayo sa inyo ang mga Kananeo, Hiteo, Hiveo, Perizeo, Gergaseo, lahat na yan, Seo na yan, hindi Oseo Amoreo at mga Hebuseo. Di po ba? Ito po yung mga naghahadlang o kalaban o mga sitwasyon, mga tao sa paligid nila. Pero sabi dito, dahil sigurado itataboy niya, ipapalayo sa inyo ang mga, ito po yun. So, verse 11, tiyakin nyo na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, the Ark of the Covenant, na makapangyarihan, yun, the power itself of God's power in that Ark of the Covenant o kahon ng kasunduan. Makapangyarihan sa buong mundo ay mauuna sa inyo sa pagtawid sa ilog ng Jordan. So may instruction na lagi nakauna yung presensya ng Diyos. Lagi nandyan ang Diyos sa kasama nyo. Kaya nga sinabi, pag malinis ka na, you are a temple of God, the living temple of God. Your temple need to be purified. Kasi kung malinis ang puso mo, buhay mo, sasamahan ka ng Diyos at pangungunahan pa ng Diyos. Iyon po ang ibig sabihin. Sabi, tiyakin nyo na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo ay mauuna sa inyo. So hindi huli, mauna sa inyo. Guidance ng Diyos sa buhay mo sa pagtawid sa ilog ng Jordan. Marami tayong dapat tatawirin, di po ba? Tuloy in verse 12. Kaya ngayon, ayun, pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi ng Israel. Kaya nga may 12 tribes of Israel. Yun po yun. Tuloy sa 13, kapag lumusong na ang mga pare na tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, lagi na una sila, di po ba nandun yung Ark of Covenant? Kasi pagkampante ka kag nangunguna, lagi ang Diyos sa buhay mo.
Guided ka ng Diyos. Kapag lumusong ng mga pare, tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo, ito, take note, the powerful God that we are serving, hinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Jordan. Ito, tuloy natin basa kung huminto ba. Ang tubig, sandali, wag mo muna alisin dyan. Ang tubig nito mula sa itaas ay maiipon sa isang lugar. And verse 14, anihan noon at umapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nakatawid kaya sila? Nauna sa kanilang mga paring buhat ang nangkahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, verse 15, huminto agad sa pagdaloy ang tubig, naipon ang tubig sa malayo sa lugar na tinatawag na Adam. Isang bayan malapit sa saritan, walang tubig na dumaloy papunta sa dagat ng patay. Dagat na patay. Kaya nakatawid, nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Huminto hindi, na walang tubig para makatawid. Dahil nauna ang pamumuno ng Ark of the Covenant. Yung presensya na makapangyarihan na Diyos sa buong mundo. So in verse 17, nakatayo sa gitna ng natuyong ilog ang mga pari, nabuhat ang kahon ng kasunduan habang tumatawid ang mga Israelita, hindi sila umalis doon hanggang hindi nakatawid ang lahat. So may nag-guide. Kasi sinusunod din nila instruction kay Josue, para kung anong sinabi, yun lang kanilang pinakinggan. So, nakita niyo po ba? In verse 18, mayroon po ba? So, nakita natin mga kapatid, nakatawid sila dahil pinahinto ng Diyos na wala ng tubig ang River Jordan kasi may instruction na gawin mo ito. Ganon din po tayo sa kapanahonan natin. Marami tayong tatawiding Jordan. Hello? Anong Jordan mo ngayon, kapatid? Kawalan? Kahirapan? In your relationship? In your situation? In your work? Kung estudyante ka, yung pag-aaral mo, bababa ang grades mo, mga Jordan natin yan eh. Walang trabaho? May trabaho ka man? Huwag ka na magreklamo. Salamat, Jesus. Hanggang mayroon trabaho, Lord, thank you. Give me good health na makapagtrabaho ako. Yung pa rin ang sabihin mo, Lord, salamat. Bigyan mo lang ako extra strength, super strength, na magkaroon po ako lakas, patuloy ako makapagtrabaho. Wala tayo dapat ireklamo na, kapagod nga eh. Pagod na ako eh. Ganun talaga. Hindi naman ikaw si Juan Tamad na buhos na buhos dyan, tapos subo ka lang ng subo na hindi ka gumagawa. Hello? Kasi hindi pwede na kakain ka na wala kang ginagawa. Kung ikaw lang, okay lang. Kung may isa anak mo, dalawa anak mo, tatlo anak mo, apat anak mo, lima anak mo, ano yung anak mo? Yun ang problema. Hindi ka na talaga matutulog dyan. Amen po ba? Kaya, ang Diyos po nagbibigay. Tuloy tayo sa Joshua 4. Kung ano mangyari. Nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Josue, pumili ka ng 12 lalaki sa bawat lahi. Ito na yung 12 tribes of Israel. Amen po ba? So tuloy. At utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng isang bato sa gitna ng ilog. So may instruction na naman. Kumuha ng bawat isa sa kanila ng bato sa gitna ng ilog. Ano kaya ang simbolo nito? Doon sa kinakatayuan ng mga pare, pagkatapos dadali nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi. Bakit kaya kami pinakuha ng bato? Ang instruction sa bawat isa sa kanila, bawat lahi, na bawat tribo. Okay, tuloy natin. Sige. Kaya tinawag ni Josue ang 12 lalaki na pinili niya mula sa bawat lahi ng Israel at sinabi, pumunta kayo sa gitna ng ilog. Saan na pupunta?
Sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon sa inyong Diyos. So hindi tayo pwede mahiwalay talaga doon sa Ark of the Covenant. Sa panahon natin, sa presensya ng Diyos. Hindi pwede talaga na hindi tayo manatili sa presensya ng Diyos. Kasi kung walang tagumpay, kung wala ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, ito po'y isimbolo kung paano nila pagdaanan din ang kanilang ugnayan sa Diyos. Pumunta kayo sa gitna ng ilog, sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, na inyong Diyos, ang bawat isa sa inyo ay kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin ito. Biro mo, mayroon pala talagang kailangan sumunod. Mabigat yata yung isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel. Sumunod kayo sila sa instructions. Sige po, 6. Gawin nyo agad itong monumento. Mayroon palang simbolo ang bato. Gawin nyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak nyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, may simbolo pala ito. Sige, tuloy natin. Sabihin nyo sa kanila na huminto sa pagdaloy, ito palang simbolo, ang ilog ng Yordan, nang itatawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamayan ng Israel magpakailan pa man. So, hindi ay yung history, yung pinanggalingan ng ating pananampalataya. Mayroon talagang binigay instruction ng Diyos. But in our situation right now, the most important thing na napagarian tayo ng Espiritu ng Diyos. Sila, dala-dala pa nila yung kahon ng tipan Ark of the Covenant. Doon sila nag-rely, doon sila sumusunod. Sa atin, by the grace of God, yung victorious life, triumphant life, because of the Holy Spirit. The Spirit of God na nasa atin na nanahagari. Siya na po yung nagkokontrol ng buhay natin, ng puso at kaisipan natin, kung binigyan natin kalinisan ng ating buhay. Kaya nga, pinahanda sila, linisin nyo yung mga sarili during that time. At lagi namumuno, pangunahan kayo ng mga pari, dala-dala ang Ark of the Covenant, bit lagi. Magkatuwang yun. Kung saan sila pupunta, dapat nauuna yun. Ngayon, sa ating panahon, we are blessed because the Spirit of God Himself dwell inside of us if our lives already pure. Wala nang karumihan. Nagmimiti ka rin ba na mapagharian ka ng lubos ng Espiritu ng Diyos? Amen. Kasi hindi mo na bitbitin ang kahon. Dala-dala nila, pasan-pasan yun para matupad ang kalooban ng Diyos. Pero ang kalooban ng Diyos sa panahon natin na mapagarian tayo ng Espiritu ng Diyos, linisin natin ang ating mga buhay, araruhin natin ang ating mga puso na mataniman ng salita ng Diyos at mailago natin. Ito po ang paglalakad natin sa katuwiran ng Diyos. Now, you know, church, the Lord wants His people to be pure and holy, righteous and true, walking in the Spirit, moving with the presence of God in your life. Kaya nga, kapangyarihan ng Diyos, maranasan mo kung ikaw, totoo ka na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Yan o. Sabihin niyo sa kanila na huminto, pagdahil ng ilog ng mga Jordan, na itinawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamayan ng Israel magpakailanman. Yun po pinangmula nila. Tayo, dumating na si Jesus Christ to save us. Ang Savior nila noon, ang instruction ng ano sabi ng Ama, sa ganito dapat, ganyan doon. Tuloy pa rin natin, sige po. Sinunod ng 12 Israelita ang inutos sa kanila ni Jose. Ayon sa sinabi ng Panginoon, kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog. Kumuha ng 12 bato, biro pasan-pasan ng bawat tribe, no? Para paalala lang sa makalipas na panahon na may nangyari pala yun, nakatawid sila sa River of Jordan. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isang bato para sa bawat lahi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kampo nila at nilagay doon. So mayroon talaga. So verse 9. Naglagay din si Jose ng 12 bato sa gitna ng ilog sa lugar ng kinatayuan mismo ng mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Hanggang ngayon, nandoon pa ang mga batong iyon. So in verse 10,
na natiling nakatayo sa gitna ng ilog ang mga pare hanggang sa matapos ang mga tao. Ang lahat na inutos ng Panginoon kay Jose, na ayon din sa inutos ni Moises kay Jose. In verse 11, nang makatawid na silang lahat, itinawid din ang kahon ng kasunduan at nauna ulit ang mga pare sa mga tao. So hindi pwede na walang pamunuan. Hindi pwede walang magtuturo. Hindi pwede walang mag-aayos kasi mayroon niyang calling. Hello? May magmi-minister. Kasi kung lahat taga-upo lang, walang magtuturo, anong mangyari? Kaya ngayon, mayroon instruction lagi ang Diyos. Si Josue ang kanyang binigyan ng instruction to lead people. Yung mga libeta na mga pare, the worker in the vineyard. So in verse 12, dito tayo, hayaan niyo muna si Muning. Verse 13, tumawid din ang naunang mga tao, mga lalaking armado mula sa lahi ni Reuben, Gad, at kalahating lahi ni Manase, ayon sa inuutos ni Moises sa kanila. Kaya may 12 tribe of Israel. Mayroon pa, Luis, verse 13. Ang 40,000 armadong lalaki ay dumaan sa presensya ng Panginoon at pumunta sa kapatagan ng Jericho para makipaglaban. So, bakit tayo blessed ngayon, church? Biro mo yung kanilang pananampalataya, no? May labanan pa talaga. Ngayon wala na kayong ginawa, linggo lang. Upo lang kayo dyan, tinatawag kayo magpasalamat, wala pa rin. Ano ba na 40,000 armadong lalaki dumaan sa presensya ng Panginoon? Hindi ba natin naintindihan anong papel nyo sa harapan ng Diyos na maging asin at ilaw tayo? Dito po lang sa church, wala ka ilaw. Ayaw mong pakita na ikaw po ay nangniningning, nagliliwanag. Buhay ka na na patotoo. Yun ang nalulungkot po ako. Turo tayo ng turo paglinggo dito, wala kayong nakuha, wala nakopya. Kaya pala itong binigay ng Lord na mensahe. Ito nababasa ko kagabi pa. Ang ganda naman ito, Lord. So tuloy natin 14. Hello. Nang araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon si Jose sa harap ng mga Israelita. Dahil sa pagsunod niya, di po ba? At ginalang si Jose ng mga tao sa buong buhay niya, gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. So mayroon pa, Luis, 50. Pagkatawid noon ng mga Israelita sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Jose, utusan mo ang mga paring may buhat ng kahon ng kasunduan na umahon na sila sa ilog ng Jordan. So, more? Sige, tuloy. At sinunod iyon ni Jose. Kaya umahon ng mga pare na dala ang kahon ng kasunduan ng Panginoon at pagtapak nila sa pampang. Pagtapak nila, dumaloy ulit ang tubig at umahon. Nakita niyo po, church? Dahil dadaan, nagbigay instruction. Ang Panginoon, pinahinto niya muna ang tubig sa River Jordan. Tinuyo niya muna para makatawid ang kanyang mga binigyan ng instruction. Pero nang nakatapak na sa pampang, dumaloy ulit ang tubig at umapaw gaya ng dati. Ganon din mangyari sa ating mga buhay. For a little while, may pagsubok, may sitwasyon, may mga bagay na hindi mo mapaliwanag. But when you continue to follow and obey the instruction of the Lord through the Word of God, kaya ng Diyos pahintuin lahat yan, mga problema, sitwasyon sa iyong buhay. Mapangyarihan ng Diyos. Faithful and true God po siya. Alam niya ang kalagayan mo, sitwasyon mo. Alam niya anong mabuti para sa iyo. Kaya kanya pagalingin instantly. Ang Diyos po nagpapagaling. Kagaya nga sinabi, paano pinagyaman ka ngayon ng Diyos? Instant millionaire ka, now na. Ano kaya una mo sa isip? Ha? Mamimili ng? Mamigay daw si Luis. Thank you, Luis, sa bigay mo. Amin po ba? Natawa tuloy ako kasi mamimigay talaga si Luis eh. Yun po yan. Hindi niya sinarili yung isip niya. Nag-share siya ng blessing. Ayun o. Kakakala mo lang ako ngayon, Lord eh. Paano nga kung bigyan ka ng Lord instantly ngayon ng millionaire? Anong sa isip mo kaagad? Magtago ka na. Kasi baka manghingi sila. Ayun po yun eh, yung mindset ng marami. Or,
bibili na ako ng iPhone 17 Pro Max. Grabe talaga, no? Di ba? Yung mga gano'n, no? Bili ka sa iPhone 17 Pro Max, ano yun? Yun. Di po ba? Yung isip, yung gadget. Marami sa atin dito, magka-gadget lang kahit mangutang. Hello? Kahit magutom, may gadget lang. Kaya nangyayari, yung ambisyon. Bisyosa masyado. Sabi ko nga sa inyo, turo dito, pag maiksi ang kumot, mamaluktot. Darating ng araw panahon, na biyaya ng Diyos, dadaloy yan, hindi na hinto. Sumunod ka muna, gumawa ka na muna na mabuti, maging totoo ka na sa harapan ng Diyos, and the blessing will continue. Hallelujah. Overrun pa. Running after me. Yun. Ngayon, tiis lang. Hanggang kaya, Lord, salamat sa aming ulam ngayon na itlog, ham, at saka bacon. Di po ba? Lord, thank you po na mayroon kami ham, bacon, di po ba? Puro reklamo ka eh. At least mayroon ka pang asin. Kaya nga kung walang asin, walang alat. Amen po ba? Kaya umaw naman pare, dalang kahon ng kasunduan ng Panginoon at pagtapak nila sa pampang dumaloy ang tubig at umapaw gaya ng dati. Umapaw ang biyaya, pagpapala sa sino man sumunod, gumawa na mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na hihinto yan. Wala na makakapaghinto yan pag totoo ka na sa harapan ng Diyos. Bakit tayo blessed? Pinalaya na tayo ni Jesus. Our Savior, our Lord, our Redeemer, our Healer, our Deliverer, our great Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Shalom, the Prince of Peace, Jehovah El Shaddai, the Almighty God, Jehovah Rapha, the Healer, the Deliverer. Jehovah Jireh. Ito, marami nang kailangan kay Jehovah Jireh, my provider. Hello? Amen po ba? Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Di po ba? Di po ba? Dami nang kailangan kayo kay Jehovah Jireh. Yun po yun. So, verse 19, ang pagtawid ng mga Israelita sa ilog ng Jordan ay nangyari na 10 araw ng unang buwan. Pagkatapos nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal, sa gawing silangan ng Jericho. In verse 20, the last verse, tama po ba? 22 pa? Doon pinalagay ni Joshua ang 12 bato na pinakawa niya sa ilog ng Jordan. So in verse 21, sinabi ni Jose sa mga Israelita, sa darating na panahon, kapag nagtanong sa inyo, again, sige, inulit, no? Ang mga anak nyo, kung anong ibig sabihin ng mga batong ito, in verse 22, sabihin nyo na lumakad sa tuyong lupa, ang mga Israelita nang tumawid sila sa ilog ng Jordan. Para pati napatutuhanan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pinakita niya siya is a powerful one. He is God that can do greater things in the life of many. Tama po ba, church? Gusto patutuhanan ng Diyos na siya makapangyarihan Diyos. Ang sumunod sa kanila nakatawid sa Jordan. Paano instruction nakatawid sa Jordan? Gaya ginawa niya sa dagat na pula. Ayun, sabihin niyo sa kanila na ipanatuyo ng Panginoon sa inyong Diyos ang ilog ng Jordan hanggang sa makatawid kayo, gaya na ginawa niya sa dagat na pula hanggang sa makatawid tayo. Verse 24, ginawa niya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon at upang lagi kayong magkaroon ng takot sa Panginoon na inyong Diyos. Pinakaminsahe. Ginawa niya, pinatutunayan niya na magawa niya tuyuin ang dagat kung gusto niya. The same in your life. Para ang Panginoon upang lagi kayong magkaroon ng takot, God-fearing life sa Panginoon ng inyong Diyos. Pinakita niya lang the powerful God siya, Almighty God. Kaya narinig niyo na, church? Huwag tayo bumitaw sa ating pananampalataya. He is faithful and true God. Magawa niya ang mabuti para sa atin. Magawa niya ang problema niyo, katiting lang yan.
Wala yan sa Diyos na makapangyarihan Diyos. Gusto lang ng Lord, makita yung panampalataya mo sa Kanya ay totoo. Hindi pa giwang-giwang. Bukas okay ka, mamaya wala na naman. Nawalan ka lang ng kunti, ano ka na. Naintindihan po ba natin, church? Ako, pag may sitwasyon na problema na, Lord, paano to? Kuha na ako gitara, worship the Lord. Ibuhos ko lahat yun, awit. Magpuri, magpasalamat sa Diyos. Maya-maya, wala pa ilang oras, may tugon. Kasi ayaw ng Diyos na hindi ipatutunayan na Diyos mo siya. Mas maggusto pa natin lumapit sa tao eh. Doon mo pa sabihin problema mo, ikwento mo pa doon, hindi na chismis ka na. Hello! Sabihin mo yan sa Diyos, siya lang nakaalam. Tutugon yan kung tama ang puso natin. Tama po ba, church? Yun po ang mga bagay na hindi nyo pa natutunan. We are here to guide, to lead people na madala sila sa Diyos at ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Wala na kami ibang minimiti-hiningi sa Diyos. To bless you, to protect you, to save everyone's life na hindi mahulog sa impyerno. The most important thing. Nakuha po ba natin, church? Kaya ang pag-ibig ng Diyos dito sa lugar na ito ay tunay. Totoo. Kasi hindi maging ganito ang church kung hindi kilos na makapangyarihang Diyos. Saan kayo makakita? Wala naman tithes and offering talaga na may nagkaloob, nagbigay na tithes and offering. Kasi hindi natin yan i-focus dyan. Kasi gusto natin ang puso natin matuli. Circumcised heart na willing and able to share the blessing for the people of God. Kaya nga maglaan ng unang linggo ng ikapo or ng kaloob para kung may nangailangan, may matulungan tayo. At kung mayroon tayo, marunong tayo mag-share para sa, kung mayroon pangailangan ng church, mayroon po tayo matulungan din. Yun po ang heart natin. Pero hindi natin sila pwedeng, God loves a cheerful giver, hindi natin sila purasahin. Para makikita natin na kung natuto na talaga magmahal. Kaya share your blessing. Yun lang din po yun. Wala naman nang hingi, huwag tayo bigay ngayon. Kita ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Amen po ba? Salamat. Nakabayad na naman ba tayo, Sister Gina, ng ilaw, kuryente at tubig? Oh. Kasi kahapon pinasa yung mga, magkano bayaran eh. Sige, bayaran mo na. Hindi naman huminto, nagbabayad pa rin. May pagkain ba tayo linggo-linggo? Sapat na, sobra pa. Higit pa. Higit pa. Sabi nga ni Sir, wala daw, pero mayroon. Yun po yun ang ginawa na ng Diyos sa inyo. Bakit ka pa tatalikod? Bakit ka pa ayaw? Bakit ka pa malungkot? Bakit segregate mo sarili mo, separate mo sarili mo sa iba? Makikiisa ka para lahat tayo mapagpala sa lugar na ito. Amen po ba, church? Yun po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Yun po ang nais ng Diyos sa bawat isa. Kaya hindi pwede po yung ito pong breakthrough na nabigay na ng Diyos sa 14 years. Nakita na natin, yung galaw niya taon-taon. Nakita niyo po. Sabi nga ng isa nating kapatid, noon okay lang kahit nahulog ka sa kasalanan, gumawa ka ng kasalanan, baliwala lang. Walang conviction eh. Walang espiritu ng Diyos na mali yan. Ngayon po, damang-dama na nila gumawa ng mali. Hello? Dama na nila pag tumayo sila dito na walang kalinisang buhay puso, natatakot na sila. Pinahayag na nila sarili nila na need to be purified. Linisin ang sarili. Si Lord na yan. Hello? Hindi naman si pastora nakakita ng galaw nyo. Kung anong after lumabas na kayo dito, anong galaw nyo? Si Lord nakikita kayo. Amen po ba? Kaya hindi ako nabahala eh. Buhay ang Diyos ko eh. Sumunod lang din ako sa instruction niya. It's a privilege. Pribileyo na nagamit ka ng Diyos na may-ari ng langit at lupa. Kagamit-gamit ka. Kaya nga ang Diyos po ang maparangalan. Pero mo Diyos, may-ari ng langit at lupa, makapangyarihan, ginagamit ka, hindi ba ka matutuwa? Kahit ikaw dito, ilan yung kababae natin, mighty warrior na sila ngayon? Laban lang? Mga kababaihan? Laban lang? Si Ate Jen Hazel. Ha? Nakita niyo po?
Nakita niyo si Ate Raiza? Raisan ba yun? Raisan? Raisin? Si Raisin. Oh, ngayon, gitarista pa. Dumaan din yan sa hanggang makatawid sa Jordan. Hello? Tumawid na ba sa Jordan, sis? Nagpa-Thailand pa yan. Nakuha niyo po? Hindi tayo makatawid. May Diyos tayong buhay. Ha? Sister, mga sister, gusto niyo ba tumawid ng Jordan? Si Lord po ang kasama natin. Amen? Hindi kami exempted. Sabi ko na bulay-bulay last night sa harapan ng Diyos. Sabi ko kay Sir, matutulog na lang kami, usap kami. Ang dami na rin pala natin natawid. Bago tayo ginamit ng Diyos, hasang-hasa na tayo. Ang dami natin na overcome. Marami tayo na tagumpayan. Pag-uusig, rejection, accusation. Muntik pa nga makulong eh. Hello? Nakita nyo? Pero hindi po pinahintulot ng Diyos. Hello? Pinrepair ng Diyos bago kami umuwi dito sa Pilipinas. Hindi kami hinayaan ng Diyos na walang matanggap buwan-buwan. Inayos niya. Hello? Nung COVID, ayun, nakatawid kami sa Jordan, ha? Sabi ko sa kanya, mag-resign ka na. That was 1920. Sabi niya, sayang mama, sayang yung matapos ko dapat yung 40 hours makompleto ng, kung dito sa atin SSS. Sa Amerika, kailangan mo matapos yung mabuo mo yung 40 hours. Kung hindi ko tatapusin na mama, wala tayong makukuha buwan-buwan. Hindi ko na kailangan pera. Uwi na ako Pilipinas. Uwi na sa basura. Bali, wala na yung pera eh. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas, si Lord na pala nangungusap. Nakuha mo? Pero may offer din ng demonyo. Tatlong tao yung kinausap eh. Isang mansyon na i-manage namin, na dalawa lang kami, yung 90 plus at 80 plus, alagaan lang namin sa mansyon na bahay. Kompleto na yan, may laki ng swimming pool, jacuzzi, lahat. Basta, malaking bahay. So ngayon, kasi nga mga realtor sila at mga professional, parents na lang yung bahay ng mansyon doon. So para pinapalipat na kami doon na kami po magmamahala. So kung may sweldo kaming dalawa, kahit $2,000 lang yan kung dalawa kami, malaking pera na yan sa atin, di po ba? Sabi ko, kung mag-stay kami doon, hindi na kami makabalik ng Pilipinas. Nag-isip ako. Umiyak na nga yung mag-asawa eh. Kasi tuwang-tuwa sila, blessing daw kami sa kanila, may mag-alaga sa kanila. Pero nag-isip-isip muna kung hindi na kami makakauwi kung alagaan namin yung matatanda. May nag-offer na naman. Iba na namang lugar. 2 facility. Kami na naman mag-asawa. Inayos na yung kwarto, inayos na yung aming mga tutulugan. Parang pinakita na naman ng Lord, kung mag-stay kayo dyan, mawawala si Sir sa'yo. Kasi gusto siya lagi ng may-ari, ng Italiano, yung asawa Pilipina, Christian daw. Pero gusto niya si Sir yung lagi kasama. Si Pastor masisilos yun. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Ayaw na ako isama, pero ang usapan couple. Pero maiwan ako. Si Sir lang gusto niya i-drive kung saan sila punta. Hindi pwede, uwi na lang ko, Lord. Kailangan ko matawiran yun. Pera ba? O yung pagsasama namin? Hello? So, binaliwala ako na naman yun. Yung matandang mamamatay na pinirmahan na si Sir ay, ano tawag doon? Ang kanyang mana. Iiwan trust fund siya. Milyones ang pera sa Pilipinas, doon din $70,000 sa bangko. Nang namatay siya, nakita na lang patay na sa kanyang apartment. Matanda eh. Kung kami siguro hindi godly life, inano namin yung nabuso, akin na yung ano mo lahat. Sabi niya, yung mga susi ko dyan, kunin. Yung mga alahas ko nandyan. Yung bangko ko ganito, buksan mo lang ganito. Hindi ka pa mamamatay. Kaya nung dumating mga ampun niya, pinakita yung sa ibabaw ng drawer. Sabi ko to ngayon, yung natawiran din naming River Jordan. Ang dami. Bago kami gagamitin ng Diyos. Nakita, nung dumating na yung ampun, bakit daw nakasulat Rafael E. Caro ang trustee? Sino daw yung si Rafael E. Caro?
Kaya nga, tinawagan kami agad. Paano daw kami nakilala ng kanilang mami? So, sabi namin, hindi kami interesado diyan sa pera. Binuwas pa sa babaw ng lamesa, nung namatay niya, ano gagawin namin dito sa mga alahas? Ano po sabi ni mami sa inyo? Hindi ko galawin yan. Kayo bahala dyan. Nakita niyo po, ang buong apartment na gamit, pinaubaya sa akin. Saan ko dalhin? Sa Pilipinas? Hello? Ang daming offer po, yung bagay na material, pera. Bakit hindi ko yan kinuha? Basta makauwi sa Pilipinas lang. So, sa madaling salita, yung 40 hours, kasi hindi na nakapasok si Sir. Naantay na lang namin na ma-release kami sa Amerika para makabalik dahil maigpit noon na hindi makauwi eh. Maigpit ang gobyerno natin. Pag hindi ka dual citizen, hindi ka makauwi. Nagpa-dual citizen pa kami. Kasi Amerikana na sa basura eh. Para lang makauwi. Sa madaling salita, mga kapatid. Sabi niya, paano yan? Yung pension ko daw. Hindi pa ako na-interview. Ay, wala mo ng pera. Hindi ko kailangan ng pera. December dapat yung aking interview para magka-pension. Si Sir, natanggap siya sa garden. Kasi akong garden, mag-ayos na ng mga halaman. Natapos yung 40 hours. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya nakauwi kami na yun pong aming tinutulong din sa church, yung kanyang allowance buwan-buwan. Natapos yung 40 hours. Hello? Si Pastora, hindi na ako nagpa-interview para mayroon na akong pension din. Umuwi talaga ako. Hello? Nakita niyo po? Para lang makauwi. December ang interview ko, December umuwi na kami. January dapat. So, yun po mga kapatid. Iba kayo, iba yung decision making natin. It's a matter of choice. Kung mahal mo ang Diyos, wala na yung mga bagay na walang kabuluhan. Material, temporal things. So, nang kauwi na kami, masaya ba kami? Hindi. Masaya dahil nandito kayo. Yung nais ng Diyos, ilid kayo makatawid sa River Jordan. Palakpakan natin ang Diyos. See? Yun po yun. Hindi sa pagyayabang. Natapos yung 40 hours na kulang. Uwi ko siya sa, punta tayo sa ganito. May offer din, wag ka na kayo umuwi. Dito, gagawa tayo ng anong sa mga yati. Ang daming offer na. Pero hindi sinunod ko makauwi kasi pala ito palang pinapagawa ng Diyos. Amen po ba, church? Hindi ganito ngayon ang church kung nanatili kami sa sarili. Yung pinili namin na kanilang masaya. Mayroon pala nais ang Diyos gagawin sa lugar ng LA. Amen! Kaya to God be the glory. God is a faithful God to those who follow and obey. Ang nais na ngayon ng Lord, prepare yourselves. Handa nyo yung sarili, linisin nyo yung sarili. Dahil this year of 14-year anniversary, mayroon po ang Diyos nais ipagawa sa bawat isa. Amen po ba? Magtulungan po tayo. Gawin natin ang pinapagawa ng Diyos. Dahil po hindi natutulog ang Diyos sa mga lalaki at babae, nagmimiti makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya to God be the glory. Glory to God. Amen.